dating Pangulong Rodrigo Duterte bagong nagmamay-ari ng mga ari-arian ni Pastor Kibuloy. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So this is me. What's up mga sangkay? I'm back for another video, another topic mga sangkay na ating pag-uusapan ngayon. I hope na okay lamang po kayo ngayon sa inyong mga kinalalagyan kung saan man kayong lupalop ngayon ng ating bansa o iba pang bahagi ng ating mundo. Shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Ayan mga sangkay, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil nga po dito sa ating channel, tayo na po ay nakarating sa 1.18 million subscribers. Dahil po yan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito guys, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po ito sa Facebook, okay, gawin nyo po ito ng aktual sa mismong pinapanood nyong video ngayon sa Facebook, okay? Habang kayo ay nanonood mga sangkay, makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas kagaya po ng nasa screen. Okay? Tatlong tuldok bandang itaas ng video na to, itong actual na video. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, guys, tapos may lalabas na show more. I hope na nasusundan nyo ako. Then, pindutin nyo po yung show more, okay? Ganun lang. Diba? Ganun lang kasimple. So, eto na. Mag-usapan po natin ito mga sangkay. Ayan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte mamamahala sa buong ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Actually guys, nagulat po tayo dito mga sangkay. Parang mayroong nagaganap. Ano ba? Mayroong bang agawan ng mga kung ano-anong ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o pagmamay-ari po ito ni Pastor Kibuloy. Tingnan po natin ang balitang ito. Siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom properties sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor at sa board of administrators. So ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and manage lahat po ng kingdom properties. Okay. So, ipapaalala ko lang mga sangkay na dito sa ating channel, okay? Wala po tayong pinapanigan, wala po tayong kinakampihan o sinasambang politiko. For your understanding lang mga sangkay, okay? Wala po tayo nun. Ang akin lang dito ay magbahagi kung anuman ang mga impormasyon na nais malaman din ng mga Pilipino. At syempre, meron po tayong personal na opinyon at pag-aanalisa sa mga issues ng ating bansa na hindi saklaw ng kahit na kaninong tao o kahit na sinong tao. Walang nagpapatakbo, wala pong nagmamando, mga sangkay, talagang solid lamang sangkay dyan tayo, may sariling opinyon, may sariling desisyon. So, wala po tayong kinakampihan o sinasambang politiko. Okay? I hope na gets nyo na po ngayon mga sangkay. Okay, dito na tayo. Tuloy natin itong ating pinapanood. Solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan, mag-take over sa mga properties. Okay, wait lang. Tingnan lang natin kung ito ba ay intro lang. Okay, diretso tayo. And kung magta-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yan papayagan. Oh, just in case lang mga sangkay na mayroon pong gagawa ng, ano ba tawag to, move na kunin yung ibang mga properties na pagmamayari ni Kibuloy. Siyempre ngayon mga sangkay, medyo magulo yung sitwasyon, di ba? May kinakaharap eh. Ng kingdom, and because of that, they asked the help of former President of the Philippines, Duterte. Hinggil nga po dito sa pagkakatalaga ang administrator ng Kingdom of Jesus Christ ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. What do you want to know about it? Because the reason why they made this is because it appears that the Kingdom of Jesus Christ is beset on all sides, by challenges from the... Ano ba? May gusto bang kumuha ng lupain ng Kingdom of Jesus Christ ng KOJS? KOJC. Okay. From Congress,
yung founder po nila, si Pastor Apollo Kibuloy, is also being questioned both in the Senate and in the Congress, as well as other agencies of the executive department like the NTC, the MCRCB, and now we hear that there are cases going to be filed against Pastor Kibuloy. And perhaps some of the kingdom, mga full-time miracle workers or administrators. So they decided to make this appointment of former President Rodrigo Duterte to ensure that there is continuity and may smooth operation in case anything would happen to them, and then may line of succession din. If anything should happen to Pastor Kibuloy or to the Board of Administrators of the Kingdom of Jesus Christ. Tanong ko dito, magiging pastor din ba si former President Duterte? Parang ang sarap tawagin ng no, parang mas gusto kong sabihin na Pastor Rodrigo Duterte. Oh ba, grabe yun, no? Kasi siya po yung magiging tagapamahala muna. Ayan po dito sa report. Ayan po, mamamahala sa buong ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Grabe yun. Pagkakalam po natin, malawak po itong ari-arian na mayroon mga sangkay na hindi dapat makuha. So, alam nyo naman, di ba nangyari na po yan dati kay Pangulong Ferdinand E. Marcos. If you remember, halos lahat ng ari-arian po nila, halos tinanggal po talaga. Pinakialaman, nung time na nag-exile, papuntang Hawaii, actually, hindi pala Ano ba tawag doon? Basta binitbit po sila ng mga Amerikano papuntang Hawaii. So, mga ari-arian nila dito, since hindi po nila nabantayan na ganun pala mangyayari, ayun, pinakialaman, mga sangkay, at iilang property na lamang po ang natira. Ano ho ba yung mga responsibilidad ng Kingdom Administrator, Attorney, para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan? Ayan, ito po yung gusto nating marinig. Kahit ito lang po mga sangkay, maintindihan natin, mas maganda. Okay. So, ang mangyari po niyan, siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom properties sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor at sa Board of Administrators. So, Okay. ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and i-manage lahat po ng kingdom properties. Lahat. Kailangan ipanatili, kailangan ayusin, kailangan i-manage, kailangan may continuity. Okay? Yun po yung magiging ngayon. Katayuan ni Pastor Duterte. Parang Pastor Duterte na rin mga sangkay, no? Kasi wala, sino ba ang just in case meron talagang mangyari kay Pastor Kibuloy. Sino yung magpipreach? Si Pastor Duterte. O, ano ba yun? Sana, no? Sana maging pastor si Duterte para talagang, ako naniniwala ko mga sangkay na si Duterte, naniniwala naman sa iisang Diyos lang. As he, mention yan mga sangkay sa kanyang mga previous statement before nung siya po ay namumuno pa sa ating bansa. Solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan, mag-take over sa mga properties. Okay. Ngayon, mga lupa, building, at marami pa pong iba. Kasi ang dami, mayroon pa nga po mga sangkay, yung paaralan nila. Mayroon pa pong yung mismong nila, tawag dito, kingdom, kung tawagin. So dito, medyo mag-aalangan sila kasi si Duterte po ang mamamahala. Ano yun? Parang siya na po ang nagmamay-ari. And kung magta-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yan papayagan ng kingdom. And because of that, they asked the help of former President of the Philippines, Duterte. And then, at the same time po, magki-caretaker po si President Duterte, former President Duterte, in the absence of either or both the executive pastor, which is Pastor Marlon Acobo, and or the Board of Administrators of the Kingdom until maka-resume sila ng duties nila or until mag-stabilize ang any abnormal situation in favor of the kingdom. Grabe rin yung tiwala nila kay former President Duterte. Naisip ko tuloy, Pastor Duterte.
Pero grabe po yung ano nila, no, trust na mayroon kay former President Duterte. Biruin nyo, siya po yung ano, pinagkatiwalaan sa lahat. Grabe, no? Well, yan po yung magiging ano niya mga sangkay ngayon. And what is your opinion? Ano po ang inyong naiisip na opinion dyan, mga sangkay? We know naman, alam po natin yung Pilipinas, no? Alam po natin kung paano tumakbo ang mga ganitong klaseng situation sa ating bansa. Nangyari na rin po kasi yan kay former President Marcos noon, no? Mga ari-arian nila, biglang pong nawala na lang mga sangkay, pinagsisira. Well, ano po ang inyong opinion regarding po dito? Just comment down below. Guys, meron po ako yung isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation kung saan nag-upload po tayo dito ng mga pandaigdig, world news or about po sa mga nakasulat sa Bible, okay? Maganda yung topic natin dito, kaya naman hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all, okay? Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.